What's up, everyone? So, I'm back again in my vlog, and today, tayo magbabasa ng mga curiosity ko sa buhay ko. So, kamusta na kayo? And sana ma-enjoy nyo tong aking pag-vlog. Aking pag-share, baka kasi related tayo sa isa't isa, mga ganung bagay. So, una, ayan. What will happen sa mga plemang hindi nalulusaw years ago? So, pasintabi sa mga nanonood. Like, automatic ba yung matutunaw or hindi? Just in case na alam nyo yung mga sagot dun sa mga question ko, pwede po kayong mag-type dyan sa comment box. So, next. Bakit kaya ang aso kapag umiiyak is kinakagat yung tail niya o yung tali niya? So, yung tanong na yun is pa rin sa mga vet, kung may idea sila. Next. Bakit kaya nakakahiya umihi sa public CR? Like kung pwede lang, 'di ba? Huwag marinig yung ihi mo na shh, mga ganun. Bakit kaya no? Para akong ewan sa content ko, pero wala, yun yung mga tanong ko sa buhay ko eh. Tapos pang-apat, until ngayon, hinahanap ko pa rin yung gatas de lata na parang color white yung lagyanan niya na binili sa Kuwait nung tito ko. Sobrang ano ng gatas na yun, sobrang creamy niya. Tapos why kaya, and totoo kaya na ang gatas kaya is pampaantok. Kasi diba sinasabi ng mga parents natin na kapag gabi, uminom ka ng gatas para maging masarap ang pagtulog mo. Then, masarap talaga sa feeling kapag maaga kang gigising for field trip or outing ng family. Like, sobrang sarap sa feeling na maglalakad ka ng madaling araw, makakasalubong mo yung number 1, 2, 3, 4, 5 na mga buses pa field trip. Until now, parang ang ano niya, ang nostalgic or surreal yung feeling niya kapag naalala mo yung mga panahon na yun. Kasi dahil doon, naging memorable or naging makabuluhan yung pagiging bata mo. Next. Ayun, so pangarap ko din na makapunta sa Rockwell at makakita ng mga artista kapag pumunta ako doon. Kasi sabi nila, marami daw artista doon, and let's see kung totoo nga. Tapos, bakit kaya na kapag maglalakad ako, especially kapag makakita ko ng mga lola sa street, parang it makes me cry, especially yung heart ko. Sobrang durug na durug yung puso ko. Pero kapag sa lola naman, hindi naman ako totally na ganun. Tapos, what if someday magkaroon ng film ang Bini? Siguro it will be great to see them, yung acting skills nila. Kasi sa singing skills, okay na sila dun and sa dance. Pero sa acting, let's see, lalo na sa comedy, dun sila magagaling. Then, what if after ko makagraduate, pumasok kaya ako sa SK, no? Kasi ang hilig ko sa mga organization, sa mga paggawa ng mga events, like outreach, mga ganyan. So, just in case na ang nanonood nito is generous, baka naman po na gusto nyong mag-donate sa upcoming outreach program namin this May 26. Magpapamigay po kami ng mga school supplies sa mga 50 Dumagat students ng San Mateo North Sagaray, Bulacan. So, please contact, and ito po yung details sa baba. Next. Bakit kaya ganun ako? Like yung friend ko may atraso sa akin, pero parang ako yung mahihiya pa sa kanya. May mga ganun kayang klaseng tao, no? Like, ikaw na nga yung parang naagrabyado, pero parang ikaw pa rin yung nahihiya, or parang feeling mo may ginawa kasalanan pero wala naman talaga. Next naman, share ko lang din na ang favorite kong pizza is pizza nung bata ako. Is nung nag-aaral ako sa JLS sa Guyong. Tapos yung nachos dun. So ito pala mga share ko ngayon is nagbabalik tanaw lang ako. Like one time kasi bigla ko na lang maalala yung mga ganung bagay. Sinusulat ko siya sa notes ko sa phone. Tapos, kaya ko din siya binavlog, either may manood man or wala, is maalala ko siya in the future. Tapos, minsan naman, nakakaisip ako ng mga parang challenges dati, like katulad nung
nauso ngayon na mag 24 hours sa mall. Like dati iniisip ko lang yun. Tapos yung para posible siya. Para naman dun sa mga vlogger na kilala na. Tapos yung mag-drive ng jeepney someday. Malay nyo naman, di ba magkatotoo. Tapos, pinakamasarap at inaabangan ko talaga sa handaan, aminin, kahit ikaw siguro, is yung meron kang Coke na may yellow. Yung Coke is merong maraming yellow or yung iced tea maraming yellow. Yun talaga yung the best. Parang hindi ka magiging satisfied sa kinain mo sa handaan kung walang pampalamig. Sobrang lamig talaga. Next, darating talaga sa buhay natin na accidentally mong madidelete yung bagay na importante. Like sa laptop or sa drive. Parang minsan, iniisip mo pa lang, paano kayo pag na-delete to? Tapos biglang sa isang stop na-delete na pala, katulad nung sa Bini concert, na-delete ko yung folder ko doon. Parang kung ano pa yung importante. Tapos, kaya dapat di ka mag-iisip ng negative kasi. Tingnan mo, nangyari tuloy. Next. Ang sarap pakinggan ng national anthem sa araw ng graduation mo. Talagang yan yung pinaka nilook forward ko kasi last time umattend ako ng parang grand rally ng yung team na sinasamahan ko or pag-watcheran ko dito doon sa Bulacan. Tapos narinig ko patugtugin yung national anthem. Para akong naiiyak na feeling ko graduation day ko, yung mga ganun. Pag ganun pala, pag sobra palang excited ka na sa magiging graduation mo after 2 years kasi second year pa lang naman ako. So I have 2 years to come pa. Sobrang nakaka-overwhelm kapag narinig mo kasi ito na yun, decision na yun. Parang ito na yung pangarap na natupad mo. Tapos, curious ako anong feels na makapag-drive ka ng jeepney owner. Kasi ang dinadrive ko talaga is manual na Innova. Then, mas mahirap kaya yun compare sa car. Kasi dati na-try ko na yung tricycle. Tapos, ang hirap pala ng tricycle. Or di ko sure, baka yung sinakyan ko na yun is parang may sira. Kasi pag nagdadrive ka, gumaganon siya. Like, paano kaya kung yung tricycle ganun talaga? So, magaling sila mag-drive kasi kailangan steady ka or stable ka. Ito naman yung mga pangarap ko ng bata ko na gusto ko siya matupad. Tapos, pangarap ko din na one day makasakay ng PNR. Yung from Manila ba yun to Bicol? Like, ano feeling nun na dun lang yung biyahe mo. Kasi syempre, layo din ng Bicol dito sa Manila eh. Tapos, yung kakakusikab mo, lagi mong nasa-search yung Island Cove. Kasi diba sa Cozy Cove, dun yung mga kantahan ng like Cup of Joe, sila Kyla, sila Adi. Tapos lagi kong nasa-search yung Island Cove eh. Wala na nga yun. Hindi ako wasak, pero hili kong pakinggan, lalo na sa biyahe, yung mga heartbreak song. Like Senti Mode, feeling mo ikaw yung leading lady sa music video. Kaya, tapos minsan din nakakairita kasi. Ayokong magpa-load para sabi ko, enjoyin ko yung lugar. Pero darating talaga sa point na minsan para magsisika, dapat pala nagpa-load ako kasi minsan traffic. Tsaka iba pa rin talaga yung nabibigay ng sound trip sa biyahe. Nakali pagkainip mo, kahit gaano kainit yung daan. Like kanina kasi ako'y nautusan ng kuya ko. Pero nung nagkaroon ako ng sound trip, di ko naramdaman yung daan. Kasi lalo na kapag pinatugtog yung, kunyari, sana by I belong to the soul, or kundi rin lang ikaw, feeling mo, ikaw yung parang sinaktan or inape. Pero hindi naman talaga. Tapos, someday din, curious ako na maka-attend ng isang parang disco ball. Pero it doesn't mean naman na parang magwawalwalan. Kasi hindi naman gawain yun ng isang Kristiyanong matino. Like yung party ba na parang mga wordly song pero hindi naman sobrang tindi. Tapos walang alak na nakahain or parang naka-serve doon. Parang mga ayos lang. Parang all girls party yung Mamma Mia sa IG. Tapos, nung bata ka, I mean, mga panahon namin, kasi iba na yung generation ngayon eh. Ang bata ngayon kapag may cellphone, masaya. Pero nung mga panahon namin, kapag meron kang bike, parang sulit na yung araw mo kasi nakisabay ka sa uso. Kasi yun yung mga panahon na yun, yung bike, yung mga MP4, MP5.
Tapos naabutan din namin yung mga Tex and Jolin. Jolin! Ay, sorry. Like yung bike na yun, maalala ko, yung pinsan ko si Brian, meron siyang low-ward or minsan naman mountain bike. Tapos naalala ko din, no, nung bata ako. Merong, di ba, kunyari, pupunta kami ng SM North, tapos pupunta pa kami ng Toy Kingdom. Tapos sa Toy Kingdom, meron doon na parang isang flyers ba yun or brochure na pinapamigay. Tapos sinuwi ko yun, ang ginagawa ko, parang katabi pa nga ata sa akin sa Bulacan eh. Tinatabi ko siya. Tapos sabi ko, sana someday mabili ko yung goggles. Kasi uso nun kapag magsuswimming ka or yung swimming pool na malaki, tas yung mga bike na parang napaka-precious na mga time na yun kasi sa simpleng laruan, yun na yung nagbibring sa'yo ng kasiyahan. Di ka mukha kayo na sobrang may times na nakaka-pressure ang buhay kasi syempre hindi naman na tayo tumatanda. Kailangan nating mag-ready para sa future. Kaya nga minsan talaga naglalaylo ako sa social media especially ng Facebook kasi hindi maiwasan talaga yung parang magkaroon ka ng comparison sa buhay ng iba. Kahit ayaw mo naman talaga. Kasi syempre nasa earth tayo, nasa flesh tayo. Hindi maiwasan yung mga ganung bagay. Tapos, naalala ko din na nagkaroon ako ng MP4 or MP5 ba tawag doon. And sayang lang kasi. Hindi ko alam paano siya nawala. Kung binenta ba, natapon ba. Kasi remembrance yun eh. Tapos yung mga PSP or PS4 na parang every time lang na kapag nakikita kami ng mga pinsan ko, nakakahiram ako nun. At kapag nahiram ko yun, sobrang saya ko na kasi pag may ganun ka dati, feeling mo rich kid ka eh. Tapos bakit kaya ganun no? Ito pa, curiosity. Bakit kapag binibili mo, parang mas masarap siyang kainin? Pero kapag meron sa bahay, hindi. Katulad ng barbecue, kapag binibili ko siya sa labas, like Ate Tess or sa ibang mga vendors or mga nagtitinda, sellers, ganun, is yung 20 pesos mo, parang sulit na sulit kapag kinakain mo. Pero kapag may handaan naman sa bahay, tamad na tamad kang kumain. Parang, kunyari, makakita ka ng 20 pieces na barbecue, parang, wala, parang, ano mo yun? Tapos, yung taho din, ang pinakamasarap na taho is yung pinakamaraming syrup. Tapos, sa scramble din. Like, ang galing lang. Siguro dahil kapag bibili ka, di din madali kasi humanap ng 20 pesos para sa barbecue meal. Minsan kasi ganun ako, 20 pesos na lang. Ang hirap-hirap pang hanapin sa bahay. Tapos, ganun din sa tender juicy hotdog. Di ba kapag sa bahay mo niluto, parang hindi mo ma-enjoy. Pero kapag kay Cabernet, si Cabernet is, nagtitinda siya sa amin ng mga ilang taon na like, yung pinsan ko inabutan pa yun. Pag Sunday ata yun or kapag may mga liga sa amin. Tapos, ang pinaka nakaka-satisfied pag kumakain ka ng mga, ano ba tawag dito? Sinigang na baboy is yung merong liempo na karne o part ng karne. Kasi pinakamasarap dun yung may tabang kasama or adobo liempo. Diba? Nakakagutom. Tapos, ngayon ko lang din na-realize kasi kaka-download ko lang ng X dahil nga sa Bini or Team Blooms Cavite or Team Blooms Bulacan is ang linaw pala ng picture sa X or dati siyang tinatawag na Twitter kaysa sa IG. Kaya, ayun. So, I'm nga pala, Blooms. I'm a Blooms. And I'm proud to say that I'm a Blooms. I mean, I love Beanie and 8 hanggang dulo. Let's go. Beanie! So, ayun lang naman yung vlog ko. Ngayong hapon na ba? Hapon na. So, ngayon nandito ako sa Cavite sa children's room ng church namin para gawin itong vlog na to. Hindi ko alam kung makabuluhan ba to or not. Pero balang araw babalikan ko siya. This vlog is for my eyes and for my memories. Kung manood man kayo, ma-appreciate nyo to. I am thankful. Kung wala namang manood, okay lang din naman. So, ayun lang. Thankful din ako kasi, ayun, naingatan nga kami ng Lord dun sa nangyaring aksidente. Last Monday ba yun? Or parang Tuesday na kasi pasalubong na yun ng April 1 sa Marilac. Sa Baras Rizal ba yun? Tanay Rizal. So, thank God kasi munti ka na talaga as in parang umikit na lang ako nun kasi hindi ko na alam yung mangyayari. Pero sure naman akong
kung sakali man na yun na yung last life namin is sa langit kami mapupunta. Pero syempre nakakasad lang para sa pamilya mo na sa relatives namin na sa ganong iglap, 'di ba, mawawala. Doon ko din na-appreciate yung pag-iingat ng Lord, tsaka nung sinabi ni Mami yung word na, ano ba yun? In Jesus' name, is yung truck kasi, ganito kasi siya. So, ayan yung daan, pag ganyan siya. Tapos, ito yung truck. Tapos, ang nangyari, nawalan daw ng brake yung truck. Tapos, yung kalso ba yun, or yung parang kahoy or bato, is parang nahulog or nalaglag. So, umatras siya, tapos nandito yung Innova. Ayun, dali kami. Tapos, ang galing lang, kasi alam ko si Lord talaga yung gumano. Kasi wala nang control yung driver eh. Like, gumanon yung, umatras yung truck, tapos tinamaan yung Innova. Tapos, bigla siyang gumilid. And alam kong yun yung padala ni Lord na angels na gumabay sa amin. Kasi after sabihin ni Mami in Jesus' name, kumaliwa siya or gumilid siya. At thank God kasi yung sasakyan lang yung nasaktan. Although paglabas ko medyo masakit kasi syempre as owner ng sasakyan at ako yung driver sa family. Inaalagaan din naman namin yung sasakyan. Pinupunasan, pinapaliguan, change oil, mga ganun bagay. Syempre, kailangan din naman natin ingatan yung mga kaloob ng Panginoon. Pero pinakamalaga sa lahat is yung buhay. Lalo na si Tito Anto, kaya grateful din ako kasi professional na driver yung kasama namin. Kasi kung ako yun, ako po, baka nagpanic na ako or parang makaligtas man ako, parang ayoko na mag-drive kasi nakaka-trauma talaga. Ang medyo malungkot lang kasi ngayon is yung parang kapag kasi nung araw na yon nag-commute kami and thank God na rin kasi may pindala si Lord na mga tao doon na tutulong sa amin. Like, bumisita sila kala Tito Undo, tapos may dala silang Innova na sasakyan, sinabay nila kami hanggang Pacubao kasama ng family ko. Tapos ayun, nag-commute kami. Tapos nung nasa bus na kami, kala ko ako lang yung ganung feeling na parang di ka makatulog kasi naiisip mo yung nangyari. Tapos yung driver pa, akala mo racer kasi nakikipag-racing dun sa daan. Biruin mo bus yun, nag-overtake, tapos puro pa preno-preno kasi ganun yung pangyayari sa amin. Tumusok talaga. Kaya yun lang, sobrang salamat sa Lord kasi sa bagong life na binigay niya at hindi pa tapos yung kwento, yung purpose namin dito sa mundong Earth. Kaya ayun, salamat kasi nakapag-vlog ako at nakita niyo pa ako, di ba? So, yun lang. Ito yung mga vlog ko na balang araw is babalikan ko. At sana yung iba matupad or masagot yung mga question ko or mga curiosity ko in life or mga dream or bucket list ko lahat na. So, yun. Kung may mga suggestion kayo na gusto nyo ipagawa sa akin, just let me know. And please do like, share yung aming page na Safe Space Community. Kasi gumagawa kami doon ng nag-organize kami ng mga free webinars. Tapos naghahanap kami ng mga registered psychologist, psychometrician, guidance counselor na magbibigay sa amin ng free talk. Kasi kung wala namang kaming makukuha mga guest speaker or magko-commit, is wala din namang mangyayaring webinar. And kung walang webinar, wala ding outreach. Kasi dun sa webinar na yun, dun namin kinukuha yung outreach funds ng Safe Space Community Outreach. And thank God kasi this coming May 26, ito na yung third outreach program natin. And wait for that kasi balak kong ma-vlog siya para maipakita sa inyo yung mga ganap namin sa araw na yun. And hopefully, after nun is tour nga kami dun sa sinasabi naming Mountain View Deck kasi near lang dun. Parang yun yung token of appreciation namin para dun sa mga volunteer na nag-commit ng kanilang mga oras. Ayan. Di ko alam kung may pagbabago ba sa vlog ko bukod sa, syempre sa cellphone. I mean, yung itsura ko kasi, di ba, dati parang napakahina ng boses ko. Tapos, yung vlog ko sobrang ang gulo-gulo, di ba? Pero ganun pa man, syempre gusto ko din maging unique sa pag-vlog. Like, di naman ako nagpo-focus sa parang ikaka-famous kasi hindi naman yun talaga yung goal ko. Ang goal ko is
yung mga ipapost ko maging memory siya someday or mabalikan, di ba? So, yun lang. Bye-bye everyone. Please like or subscribe to my channel para umangat-angat tayo, you know. Bye. Thank you.